Tara na at samahan natin siya sa kanyang nakakatuwang at nakakaintrigang journey sa Chrono Life, ang pinakamahusay na virtual reality fantasy game. Isang baguhan siya sa laro at tinanggihan ng mga grupo dahil sa pagiging noob. Pero pagkatapos niyang maranasan ang kamatayan sa laro at sa kanyang paglalakbay upang maging mas malakas, ini-destroy niya lahat ng kanyang gamit sa pamamagitan ng item reinforcement. Natira na lang sa kanya ang isang kahoy na stick, pero hindi siya sumusuko. Ginamit niya pa rin ang item reinforcement, kaya't naging +99 ang kanyang kahoy na stick. Sa kabila ng kanyang up na equipment, paano na lang siya, isang bagong player, na palaging tinatanggihan ng ibang players. Kahit na naglaan siya ng pera para sa kanyang equipment, napunta siya sa isang alanganin na sitwasyon. Pumapasok o bumubuo ng party, nagre-rant siya ng malakas na narinig ng lahat. Pero biglang, may atensyon siyang na-attract isang cute na may light pink hair. Nagtanong ng maayos ang cute player kung pwede silang mag-party at mag-farm sa laro. Napaisip siya mula sa pagmumura ng laro at biglang naging sobrang pabor sa laro. Nagsimula ang bagong player at ang kanyang party companion ng kanilang journey sa kagubatan, kung saan ipinagyayabang niya kung paano siya kumita ng pera mula sa kanyang mga magulang at nagamit ito para sa kanyang 55,000 won beginner warrior package. Wounded siya ngunit hindi siya isang sugatan na noob. Sa paglipas ng oras, nagsimula siyang magkaroon ng mga pangarap. Ini-imagine niya ang kanilang paghalik, pagiging magkasintahan, pag-aasawa, at kung ano-anong pang pangalan ang ibibigay nila sa kanilang anak na babae. Sa kanyang isipan, ang kinabukasan ay malinaw na nakatadhana. Ngunit nang ma-announce na ng cute player na narating na nila ang kanilang paroroonan, nagduda ang bagong player dahil wala naman ibang tao sa paligid. At bigla na lang, inatake siya ng cute player. Isang saksak sa dibdib, at nadismaya ang bagong player. Ano ba to? Ang cute na player pala ay isang mang-aabuso. Palabas ang totoo, niloko siya ng cute player at dinala sa gitna ng kagubatan para patayin siya. May pa-pretty face na kasamang pananakit ng damdamin, verbal abuse, at kahit na nadamay pa ang mga magulang ng bagong player. Nagwala ang bagong player, nagmura, at nagamit ang mga kakaibang skills sa laro kasama na ang Arbol of the Belt Slash. Pero sa kabila ng lahat, nakuha pa rin siyang hiwain ng cute pero malupit na player. Biglang nag-appear ang game interface, nag-sign na ang quest, at nagbago ang hitsura ng cute player patungong hidden job class na Goddess of Life, para sa pagpatay ng libo-libong tao. Sobrang barbaro, di ba? Iniwan siya ng noob na mag-isa at napagtanto na sa laro na ito, ang tanging may lugar ay ang malalakas. Nasa safe area na siya at nagmumuni-muni sa lahat ng nangyari mula noong simulan niya ang laro. Umiiyak siya ng malakas at napagpasyahang i-reinforce ulit ang kanyang equipment, simula sa kanyang +3 Knight's two-handed sword. Pero, ayon, biglang klang. Nawasak ang kanyang item. Item reinforcement nga pala, mabilis nga, pero malaking sugal. Ginawa niya ito sa lahat ng kanyang gamit, at ini-destroy lahat. Well, ang sabi nga, sa Chrono Life, only the strong survive. Mukhang mahirap maging mahina sa larong ito. Kaya, anong susunod na gagawin ng ating noob na player? Magpapatuloy kaya siya o sisuko na? Abangan ang mga susunod na kabanata ng kanyang kwento sa Chrono Life. Talaga nga naman, sayang ang $55 na yon. Iniisip ng noob na dapat na niyang itapon ang lahat at huminto na. Pero biglang may nagtapon ng kahoy na stick sa kanya, isa itong pang-umpisa at napakaluwang na weapon para sa mga baguhan. Wala nang ibang magawa, sinubukan niya ang item reinforcement sa kahoy na stick, at nagtagumpay. Binayo niya ito ng ilang beses, at sa bawat paghamon, reinforcement successful. Iniisip niya kung bakit ito gumagana lamang sa bagong item. Inisip niyang malapit nang bumigay ito.
Pero tuloy-tuloy pa rin siya hanggang sa magtagumpay sa +99 na reinforcement. Ang ating MC, sobrang gulat sa nangyari. Pero, oo nga pala, hindi nga niya dapat itinapon ang kanyang wooden stake. Subalit, sa kabila ng kanyang tagumpay, biglang nawala ng hawak si Noob sa kanyang wooden stake. Napansin niya ang pagbagsak nito sa lupa. Boom! Ang lupa ay nagugunaw, naglindol, at nagdudulot ng kaguluhan. Lahat ay nagulat at nagpanik, iniisip na may malakas na event sa kalapitang lupa. Ang kontinente naghiwalay sa dalawang bahagi dahil sa nangyaring ito. Ang isang simpleng pagkakamali ay itinuring na isang atake sa laro. Napatay niya ang 850,617 na manlalaro sa isang maliit na tama lamang. Ang reputasyon niya ay bumaba, at ang mga player ay nagdududa na siya'y nag-aaksaya ng buhay sa laro. Ngunit ang noob, nagngingitian at tumatawa. Iniisip niya ang mga sinabi ng ibang player na minura siya gamit ang kanyang wooden stick. Nakakakita siya nito bilang pagkakataon para turuan ang lahat ng leksyon. Ang MC ng kwentong ito, isang karaniwang tao na iniisip na siya'y walang halaga. Isang noob sa laro na ngayon ay may hawak na kamanghamanghang wooden stick. Naglakad siya sa mga kalsada na naka-undies lang, may balabal para itakpan ang kanyang katawan. Biglang may lalaking dumadaan at nagsimula ng gulo. May babae na nagtatangkang pigilan ang kasama niyang may magandang paraan pero nakakairita. Siyempre, mali yung side characters. Laging ganyan ang mga side characters. Kapag nasasaktan ang main character, ang noob, gamit ang kanyang wooden stick, bumomba niya ang ulo ng big guy player. Boom! Isang malupit na pagsabog, at lahat ng nakakita ay nagulat sa kanyang up na weapon. Sa wakas, kinilala na niya ang sarili bilang main character ng Chrono Life. Biglang may nag-warning na lumabas na nagsasabing ang kanyang weapon ay malupitang nasira. Ang +99 na reinforced wooden stick ay maaaring gamitin ng ilang beses na lang bago maubos ang durability. Alam ng lahat ng RPG gamer ang pakiramdam na yan. Ang masama pa, hindi ito pwedeng ma-repair para ibalik ang durability. Inilapit ng noob ang mata niya sa description ng kanyang weapon at napangiti, ngunit parang napakalungkot. What's next sa kanyang kaharian ng Chrono Life? Isinasaalang-alang niya ito ng mabuti at nagdesisyon. Ang lupa at bangin ng mga yumaong tao ay puno ng mga bungo. Sumuong ang noob sa ito ng may malakas na tunog, at bigla, ang ultimate boss monster ng Chrono Life, ang twin-headed dragon na si Mires, ay nagpakita. Ginamit ni Uranus ang intimidation, ngunit hindi ito masyadong epektibo. Pumili ang noob ng laban at gamitin ang kanyang wooden stick. It's super effective. Isang ulo ang nag-iba, at ang natirang ulo ay namutla at nalamon. Ilang strike na lang, at plano ng noob na patayin ang pinakamalakas na boss sa laro. Nagmakaawa ang natirang ulo ng Dragon Mires para sa awa, ngunit ini-ignored ng noob at binigyan ito ng isa pang suntok. Si Euros ay bumagsak, at sinabi ng noob na may isang strike na lang ang natitira sa kanyang weapon. Nang malaman ito ni Euros, inalok niya ang isang master-servant contract, ibibigay ang kanyang kaluluwa sa noob. Ito ay nagbibigay daan sa soul transfer sa weapon ng noob, na nag-evolve ito sa Ego Sword, ang pinakamataas na rango ng weapon sa Chrono Life. Ang pinakamaganda dito ay may infinite durability ito. Napakaganda, para bang mas ginalingan ang pagiging up ng weapon. Sumang-ayon ang noob ng masamang tingin at tinanggap ang kontrata. Sa isang pagkilos ng kulay lila, iniwan ni Euros ang kanyang pisikal na anyo at inilipat ang kanyang kaluluwa sa kahoy na stick. Tinanggap ng weapon ang ego rank at naging simbolo ng kahit na anong pagtatangka ang infinite durability. Sa pagpayag sa kontrata, nakuha rin ng noob ang Euros Legend, at sila'y nagsumpa ang magtagumpay sa kanilang misyon na makamit ang hinihingi ng kanilang master sa ibang bahagi ng Chrono Life.
May mga tao naman sa ibang lugar ng Chrono Life na nagtitipon sa pantaha sa paglabas ng announcement para sa isang SS class na bounty na inilabas nationwide. At ang taong ito ay si Noob, na may hawak na wooden stake. Oo, ang aming MC ay wala pa ring pangalan hanggang ngayon, ngunit may bounty na umaabot sa 10 bilyong ginto. Ang 5 pinakamalalakas na guilds ay nagkakaisang puwersa upang alisin ang kriminal na pumatay ng mahigit 800,000 na manlalaro sa isang araw. Ang mga guild na ito ay ang Sacred Guild ni Singli, Crossline Guild ni Suwo, Holy Land Guild ni Abracadabra, Righteous Bandits Guild ni Hong, at Justice Guild ni Hawkeye. Oo, si Hawkeye ngayon ay nasa DC, binubuo ang World Guild Alliance na pinamumunuan ni Hawkeye, at ang kanilang layunin ay hulihin ang player killer na si Noob, na ang pangalan pa rin ay hindi pa kilala. Ngunit ang ating MC ay masaya sa pagtingin sa kanyang na-upgrade na wooden stick. Sa stats na yon, sino man ang may-ari nito ay hindi makatitiis na hindi matawa. Biglang lumitaw ang isa sa mga ulo ng twin-headed dragon Mures mula sa stick, ngunit malayo ito sa kanyang maistosong anyo noon, tila cute at mabilog, na tila ba ito'y isang stuffed toy na biglang sumulpot mula sa kahoy na stick. Si Ures ay nagpaliwanag na ito ay isang feature ng Eagle Rank Weapons at tanging ang master lamang ang makakakita at makakarinig sa kanya. Tinanong ng MC kung bakit nawawala ang ulo. Kahit si Mir-Ice ay hindi alam kung bakit nawala ito. Bago pa sila makapag-isip pa, may isang piraso ng wanted poster na bumagsak sa pagitan nila. Nakita ng MC ang nakalagay dito. Si Ures ay nagsasabing kung gaano kahusay ang kanyang Panginoon at kung paano ang halaga ng bounty ay umabot ng 10 bilyong ginto sa totoong buhay. Wow, halos 8 milyong dolyar ito. Sa ganitong sitwasyon, nagmungkahi si Euros na gawing extinct ang sangkatauhan. Iniisip ito ng MC at napagpasyahan na magtatago na lang siya sa likod ng secretly up persona. Naglakad siya na naka-undies at balabal, tila isang walang pera na noob. Sinabi niya na magagamit niya ito para linlangin ang mga tao. Ngunit biglang may saksak na damapo sa likod niya, at bumagsak siya. Si Hawkeye ang may gawa ng pagtagpo, at napaligiran ang MC ng iba't ibang manlalaro mula sa The Guild. Nagutos si Hawkeye na atakihin ang MC, habang si Ures ay nakikiusap sa MC na tumindig. Itinaas ng MC ang kanyang sarili at iniwan ang plano na itago ang kanyang kapangyarihan. Inanunsyo niya na kasalanan ito ng ibang partido. Isang maliwanag na flash ng liwanag ang bumalat sa lugar, at lahat ay nadapa, ang mga gusali sa paligid ay nawala. Nabanas si Hawkeye at natuklasan na ang buong kabisera ng unang kaharian ay nawawala. Ang MC, na tila isang walang pera na noob, ay nakatayo ng tahimik na may hawak na kahoy na stake. Inaangkin ni Hawkeye na may kaharian itong tinutukoy, inilabas ang Orb of Calling, at binasag ito. Sinumpa niya ang buong World Guild Alliance at nagdulot ito ng mass teleportation. Ang MC ay muli na namang napalibutan, ngunit mayroon na ngayong mga 3 milyong miyembro ng guild ang paligid niya. Inutos ni Hawkeye sa lahat na atakihin ang MC, na may Ures na nananawagan kay MC na itindig ang sarili. Ngunit sa isang mabilis na galaw ng kamay ng MC, naging alon ng atake ang resulta sa maraming miyembro ng World Alliance Guild. Tinatanaw ni Ures ang hindi kapanipaniwala at sobrang kahanga-hangang eksena. Iniisip ni Euros na kahit ang pagtutulungan ng mga tao ay sapat na para gawing mahirap siya, pero hindi ito ang kaso sa kanyang Panginoon. Kahit na may Ures Legion na kasama siya, alam niyang higit pa rin itong mamamroblema sa kanyang Panginoon. Ang pinakamalakas na mage ng royal family na si Abracadabra ay nagtatangkang gamitin ang spell ng disintegration kasama ang iba pang mga mages at inuusbong ito kay MC. Ngunit, sa kabila ng lahat,
Napaisip si MC na kailangan niyang bigyan ng cool na pangalan ang kanyang mga atake. Kahit hindi ito ang tamang oras para dito, itinaas niya ang kanyang kahoy na stick at ginawang swing up. Dude, ang pangalan ay sobrang pangit. Na-cancel ang spell ng disintegration dahil sa swing niya. Nagbalik ang mga mages para mag-cast ng ibang spell. At ginawang swing down ng MC. Lahat ng miyembro ng World Guild Alliance ay namatay, maliban kay Hawkeye. Iningatan ni MC ang kanyang kapangyarihan para hindi ito lumampas sa mga swings niya. Iniisip ni Hawkeye na ito'y isang pagkakataon na siya'y pinatawad. Ngunit ang bida ay uhaw sa paghihiganti dahil sa pagbabalik saksak. Tinamaan ni bida si Hawkeye gamit ang kanyang kahoy na stick, at alam naman natin kung paano matatapos ang ganoong laban. Habang si Hawkeye ay pinupuri ang kanyang Panginoon para sa pag-anihi sa lahat, biglang nagpakita ang Goddess of Life. Ang babae ay huminto sa harap niya at tinawag siyang Nob. Nakipagtagpo ang bida sa babae na pumatay sa kanya sa isang lupain na puno ng 3 milyong bangkay. Naalala niya ang mga insulto na natanggap niya mula sa babae. At sa halip na magalit, hindi niya napigilan ang tawa. Ngunit itinanong ng babae kung kamusta si bida at binanggit ang kanilang pagkakataong magtagpo. Hindi naniniwala ang bida na ito ay isang kawingkiding. Nagsimula silang mag-usap, bagamat nais ni bida na saksakin ang babae sa ulo, na sinasabing, "Here bro." Nag-usap sila tungkol sa iba't ibang anyo ng babae, at ibinahagi ng babae ang balita ng kanyang pag-angat sa hidden class bilang ang Goddess of Life. Sinabi ng bida na ang Goddess of Death ay mas bagay sa kanya. Ngunit tila natawa lang dito ang babae na nakakairita sa bida. Sinimulan ng bida ang pag-atake sa babae, ngunit agad itong umiwas. Gusto pa ng babae mag-usap, ngunit patuloy na atakihin siya ni bida, na may maraming pagsabog na nangyayari. Inakala ng bida na patay na ang babae pagkatapos ng usok, ngunit nakita niya itong nakatayo pa rin. Purihin man ng Goddess of Life ang bida sa pagiging mas malakas, hindi pa rin sapat ang kanyang mga atake para patayin siya. Nagulat si Ures nang kumapit ito sa mukha ng bida, na may paa sa bibig ng bida. Kumunat ang noo ni Ures nang tignan niya ang babae, dapat siya lang ang makakakita sa kanya, ngunit tila nagkaroon sila ng mata-mata. Tiyak si bida na tinamaan na niya ang babae, pero nakatayo pa rin ito nang hindi tinatamaan. Inilahad ng babae na bilang isang Goddess of Life, imposible para sa isang tao na pumatay sa kanya. Mas nairita si bida, dahil bawat atake ay walang bisa. Hindi siya ganun kahusay. Ang babae ay lumipad na may mga pakpak at habang bumababa, muli siyang nag-insulto kay MC dahil sa kanyang pagiging noob. Hinimok siya ng babae na tigilan na ang kanyang quest para sa paghihiganti dahil kahit gaano siya kahusay, hindi niya ito kayang patayin. Sa halip na sumuko, nagsimula ng maghanda si MC sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang mga braso. Nagtaka ang Goddess of Life kung handa na siya ngayon na sumuko, at ang sagot ng MC ay sasampalin niya ang planeta sa halip. Sobrang kakaibang logic ng bida, at nagulat ang babae sa kanyang pahayag. Nagtawanan ang babae, sinabing imposible ito. Ngunit ang sagot ng MC, hindi niya ito tutuluyang saktan, sa halip ay sasampalin niya ang planeta. Ngunit inuulit ng MC na plano niyang gawin ang swing na ito ng buong lakas ngayong pagkakataon. Tinutulan siya ng goddess, sinasabi sa kanya na ito ay suicide. Matindi ang tawang ibinuga ng MC, na naalala ang kanyang nakaraang pagkamatay bilang presyo na binayaran niya para matutunan kung paano mabubuhay ang malalakas. Sinabi ng MC na ngayon ang oras na turuan ang lahat ng leksyon, wala nang pakialam sa kasiyahan o pagpapakamatay. Walang dapat manloko ng sinuman na wala nang mawawala. Sinusubukan siya ng goddess na pigilan, ngunit sinamantala ng MC na ibagsak ang kanyang wooden stick sa lupa ng buong lakas. Masamang ngumiti si MC habang ang lupa ay bumuka. Nawasak ang buong planeta,
At dito nagtatapos ang ating kwento. Sa totoong buhay, ang lahat ng naglalaro ng Chronolife ay na-kick off mula sa laro at umalis sa kanilang virtual reality capsule. Ini-anunsyo ng Chronolife staff ang isang emergency server maintenance at humingi ng paumanhin para sa abala sa kanilang website. Ngunit hindi alam ng marami, may isang player na nananatili sa loob ng Chronolife game at pinapaandar ang primary. Ang primary system ng Chronolife version 1.7. Matapos ang scan, kumpirmado ng system na iisa lamang ang online na user, at syempre, ito'y si MC. Natagpuan ni MC ang kanyang sarili sa isang asul na espasyo na puno ng mga binary numbers, parehas sa Matrix Reloaded, nagtatanong kung nasaan siya. Nakakita siya ng isang lalaking may mahabang buhok na blonde at kaswal na damit. Nakakailala ako nito sa mukha ng isang Titan, sa AOT, yung panay ang pag-smile, o sandaling-sandali lang, Chronolife ito. Sinabi ng blondeng lalaki na ang planeta na winasak ng MC ay paboritong lugar ng kanyang ina. Nang tanungin siya ni MC kung sino siya, nagbukas ang bibig ng blondeng lalaki at sinabi na siya ay Diyos. Sa pagtatagpo kay Diyos, nagngingitian lang si MC, hindi iniintindi kung sino o ano ang blondeng lalaki. Sa halip, tinanong niya kung nakita niya ang babaeng may itim na buhok na ubod ng pangit ang ugali. Sinabi ni Diyos na silang dalawa lang ang naroroon sa espasyong yun, at walang iba pa. At pinatay ng MC ang lahat sa planeta na yon. Nang marinig ito, malakas na tumawa ang MC at sinabing nakamit na niya ang kanyang paghihiganti. Tinawag niya si Eurus, ngunit walang sagot sa kanyang wooden na stake. Ipinapaalala ng Diyos na silang dalawa lang ang naroroon sa espasyong iyon. Ayon sa sistema na ipinapakita, may isang user online. Nagtanong si MC kay Diyos kung siya ba ay isang NPC o admin. Sinagot siya ni Diyos na wala sa dalawa, at besh I'm guessing she's a player dude. Hindi ito ang kanyang eksaktong sinabi dahil na-filter ang kanyang mga salita, may AI algorithm kasi na nag-block ng verbal words, kaya walang magagawa, at sinabi niyang mayroong isa na nagtatangkang humid lang sa kanyang daraanan. Sa isang kisap mata, nagpaalam si Diyos at inutusan si MC na batiin ang furry guy, bago siya nawala. Pagkatapos nito, puwersahang nag-log out si MC at bumalik sa realidad. Nagreklamo siya tungkol sa pagkawala ng blondeng lalaki na agad na nawala. Matapos ang ilang palitan ng salita, tinanggal ng MC ang kanyang virtual reality headset, at lumabas mula sa kapsula habang iniisip kung sino ang furry guy, na tinukoy ni Diyos. Isang lalaki, na may pasa sa kanyang kaliwang mata, wala itong Sharingan, kasama ang mga lalaking nakasot, ang lumapit sa kanya. Sinabi niya ang mga detalye tungkol sa MC, 21 na taong gulang at naglalaro ng Chronolife ng 3 buwan. Sa wakas, hindi na siya tatawagin noob, or Ondies, at ito na, Geo, o MC. Sinabi ni Scarface ang kasalukuyang sandata ni Geo, ang +79 na reinforced wooden stake. Nagpanik si Geo, at nagtaka kung ito na ba ang furry guy na tinukoy ni Diyos. Tinanong niya kung sino si Scarface, at sinabi ni Scarface na siya ang taong kukuha ng kanyang wooden stick. Here bro, may sariling stick kayo, naiinggit ka. Habang naglalakad sa isang lokal na restaurant na tinatawag na Real Homestyle Grandma's Soup, bigla na lang nagsimulang magkwento si Scarface tungkol sa kanyang sarili. Habang kumakain sila, sinabi niyang naging regular siya sa restaurant noong nagsimula ang kumpanya sa pagdevelop ng Chronolife. Hindi mapigil ang nadismaya si Geo dahil sa unang impresyon niya kay Bay bilang isang mob boss dahil sa mga kasamang lalaki sa kanyang black suits. Ipinaliwanag ni Bay na ang mga lalaking ito ay mga empleyado ng Chronolife at hindi sila mga bodyguards. Tinanong ni Geo kung ano ang kailangan ng CEO sa kanya,
at sinabi na narito siya upang kunin ang wooden stick ni Geo. Inipaliwanag niya kung bakit ito ay itinuturing na bug item, na ang probability na magtagumpay sa reinforcement ng item na may plus 10 reinforcement level at ang susunod na antas ay 3% lamang. Kapag patuloy na nalalampasan ito ay itinuturing na isang bug. Iniulit ng CEO na ang plus 99 na reinforced wooden stick ay kinakailangang kunin pabalik sa Chrono Life. Sa starting ruins sa loob ng laro, isang party ang lumalaban sa isang level 21 na halimaw na tinatawag na Gores. Habang pinagmamasdan sila ni Geo, iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Naalala niya ang gabi na nakilala niya ang CEO, kung paano ito naghayag ng plano na kunin ang kanyang weapon. Ngunit biglang nagbago ng isip ang CEO at sinabi na pagkatapos suriin, ang kahoy na stick ay simpleng item lang, at hindi pala ito bug. Ang CEO ang nagpasaya ng MC, at inanunsyo na ang kumpanya ay hindi na makikialam pa sa mga user. Ibibigay ng CEO ang kalayaan sa mga user na gawin ang nais nila sa laro. Naalala ni Geo ang huling salita ng CEO, na ang Chrono Life ay isang masayang laro na minarap ng lahat ng tao kahit isang beses man lang. At sinabi pa niya na si Geo ay dapat munang umurong mula sa pagsira ng mundo at enjoyin ang paglalaro ng laro. Sa kasalukuyan, isang party na in-spectate ni Geo ay nagkaaway dahil sa maling galaw ng isa sa kanilang miyembro, at ang nasabing miyembro ay tinanggal sa party. Nakita ni Geo na walang kwenta ang eksplorasyon at ka-excitingan sa mundo ng Chrono Life, ang lahat ay tungkol sa survival of the fittest. Natuklasan ni Geo na mag-e-enjoy siya sa laro, pero susundan ito ng kanyang mga kondisyon. Nais niya sanang atakihin ang party na nang iwan ng kanilang miyembro, ngunit napadapa siya nang magsimulang magmura ang isang tao tungkol sa laro. Tumingin siya sa babae na may kulay rosas na buhok na tinanggal sa kanyang party habang ito'y patuloy na nagmumura at nagrereklamo kung paano niya ginastos ang pera para sa kanyang equipment. Naalala ni Geo kung paano niya inulit ang kanyang pagsusumpa sa laro noon. Sumigaw ang babae na hindi na siya sasali sa party at magfa-farm na lamang mag-isa. Ngunit habang naglalakad siya, biglang napaharap siya sa maraming Gores. Nang mabigla siyang hindi makagalaw sa takot, sumugod si Geo, naka-undies at cape. At saving Captain Underpants swing up. Sinugod niya ang kanyang wooden stick at nagdulot ng malaking pagsabog. Nagtaka siya kung bakit buhay pa ang babae, at nakita ng babae ang kanyang ginawang pagtulong. Ngunit hindi ito dahil sa awa, naisip ni Geo na masaya ito. Sa kanyang mga iniisip, inimbitahan niya ang babae na sumali sa kanyang party. Ito ang prologue sa kanyang kwento. Sinabi ng babae sa kanya na umalis na ito gamit ang gitna ng daliri at nagsabing ayaw niyang makipaglaro sa mga noob. Sa totoong buhay, pinag-uusapan ng lahat ang taong pumatay ng 800,000 tao sa unang bugso at 3 milyon sa ikalawang bugso. Kilala siya bilang ang pinakamakapangyarihang player sa Chrono Life. Ngunit, sa kabila nito, si Geo ay busy na sinusundan ang babae na may pink na buhok na kanyang iniligtas mula sa isang grupo ng Gores. Naiinis ang babae at sigaw ng sigaw sa kanya. Gusto niyang makipag-party sa ibang tao at sinasabi na ayaw niyang mag-party. Sa isang noob, si Geo ay nakasuot lamang ng cape, underwear, at may hawak na wooden stick na sandata. Iniisip ng babae na si Geo ay isang kumpleto at baguhan sa laro, ngunit tinanong si Geo tungkol dito at sinabi ni Ures na nakapikit ang mata ng babae nang iligtas siya ni Geo. Sa kanyang pagninilay-nilay, naisip ni Geo na maaari niyang mabuhay ng tahimik na may isang lihim na OP na persona. Patuloy siyang sumusunod sa babae at walang hiyang humingi ng tulong para mag-level up. Sa kanyang kilos, pinipilit niya ang kanyang kakatean habang pinupuri siya para sa kanyang kahusayan. Naalala ng babae ang party na nag-reject sa kanya at ang pagiging tinawag na pro ay nagbigay buhay sa kanyang diwa.
Agad kanyang iniimbitahan na sumali sa kanyang party. Nakita mo ang pangalan at stats ng babae na may pink na buhok. Ang kanyang pangalan ay Love at level 24 siya. Ang dalawang ito ay pumunta sa starting dungeon malapit sa Front Village. Pinakita ni Love ang kanyang galing sa pamamagitan ng pagsusunod ng maraming level 4 na bunny bear. Nakaupo si Geo malapit sa isang bato habang pinupuri si Love para sa paglaban ng maraming halimaw mag-isa, bagamat mababa ang level nito. Sinabi ni Eurus na wala dapat ipangamba dahil maganda ang gamit ni Love. Ang sandata ay nagkakahalaga ng 10 milyong ginto o 10 milyong won, halos $1,000 sa totoong buhay. Ang iba pang kanyang gamit ay nagkakahalaga ng 100 milyong ginto, halos $80,000. Ito ay nagulat si Geo sa dami ng perang ibinabayad ni Love sa laro. Nagtataka si Geo kung ano ang buhay ni Love na kayang gumastos ng ganoong kalaking halaga sa laro. Si Love ay nagsimula ng utusan si Geo na labanan ang mga halimaw gamit ang kanyang wooden stick. Sinasabi ni Love na kailangan niyang lumaban para maging mas malakas. Habang ito ay nangyayari, halos masira na ang pagtago ni Geo nang biglang tamaan niya ng malakas ang isa sa mga bunny bear sa likod ni Love. Ngunit hindi napansin ni Love ang nangyari sa likuran niya. Nararamdaman niya ang isang mensahe at sinabi ni Love na maglaban siya ng konti habang wala siya sa loob ng 30 minuto. Iniwan niya si Geo na naruroon na ganun lang. Nagtataka sina Geo at Eurus kung ano ang klaseng buhay meron si Love para gumastos ng ganong kalaking halaga sa laro. Sa totoong buhay, nag-log out ang isang babae na may pink na buhok mula sa Chrono Life. Ngumiti siya habang iniisip ang nangyari sa laro kasama ang isang noob. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae na may maikling buhok at kilalang hubog ng katawan sa karamihang ng lalaki, na nangungulit kay Love bilang isang game addict. Patuloy na nagrereklamo ang babae habang inaayos ni Love ang sarili, at may maraming pag-flash ng ilaw habang ito'y nagpe-prepared. Ang programa ng musika ay bumabalik, at ipinakilala ang susunod na performance, isang mang-aawit na nangunguna sa unang pwesto ng 13 na linggo. Ang top idol singer at songwriter ay walang iba kundi si Saranghan, at si Saranghan ay naglalaro ng karakter na si Love sa Chrono Life. Habang hinihintay si Love na bumalik sa laro, nagdesisyon si Geo na gawin ang ilang tunay na pagsasanay sa kung paano hindi pumatay sa isang swing. Siyempre, sa pagtataksil ng kanyang undies, isang grupong sumusunod at target si Love, ang matandang lalaki na may itim na lipstick. Ang leader ng grupo ay nag-utos na magtipon sa dungeon para sa pagpaparusa. Para subukan kung gaano nakahusay si Geo, ipinadala siya ni Love para labanan ang isang level 22 na bunny bear. Go, undies, sigaw ni Love habang tumatakbo si Geo patungo sa bunny bear. Ngunit bago pa siya makarating, ngumiti lang siya sa buhok ng bunny bear. Ang epekto, sobrang sakit, halos isang bar na lang ang natirang HP ng bunny bear. Ang practice ni Geo ay nagbunga. Nagawa niyang atakihin ang bunny bear ng kanyang plus 99 na reinforced wooden stick nang hindi ito pinapatay. Dahil sa halos isang hit na lang ni Geo, pinuri siya ni Love. Great job, undies. Biglang may lumitaw na dagger, ngunit napansin agad ito ni Love at tinadyakan pabalik. Si Mr. Kim, ang manager ng Hallisen Guild, ang kumahig ng dagger. Kasama niya ang iba pang mga miyembro ng guild na may Mr. din sa pangalan. Inutos ni Mr. Kim na atakihin sila, at iniutos ni Love si Geo na manatili sa tabi. Mag-isa niyang nilabanan ang Hallisen Guild habang nanunood si Geo at si Eurus. Napagtanto nila na ilang beses nang sinubukan ng guild na labanan si Love ngunit palaging talo. Sa gilid, inutos ni Mr. Kim ang isang elf na atakihin si Love habang abala ito sa iba. Ginamit ng elf ang skill na Steal Love's Knuckles of Silence, na nagkakahalaga ng 10 milyon.
Nabigla si Geo at ipinaliwanag ni Eurus ang ginamit na skill ni Love. Iniisip ni Geo na wala namang makukuhang mahalaga mula sa kanya. Pero biglang naalala niya ang kanyang napakalakas na sandata at nagtakbo para makuha ito. Nakita ito ni Mr. Kim, ngunit iniutos niya ang elf na huwag pansinin si Geo. Naging interesado ang elf kay Geo at ibinato ang Knuckles kay Mr. Kim bago siya habulin. Sinabi ng elf na mas masaya magnakaw mula sa mga mahihirap. Nagkaroon ng laban si Geo at ang elf. Sumigaw si Geo habang iniswing ang kanyang wooden stick, ngunit naglaho ito ng bigla. Wala ng kanyang sandata at nasa kamay na ng elf, na masaya dahil dito. Ngunit biglang may bumagsak na anino. Sinaway ni Burris ang babae na nagtatangkang mag-angkin kay Geo. Natambas sa takot at gulat ang elf nang makita ang tunay na anyo ni Eurus. Nabitawan ang 79 na wooden stick at kalmadong kinuha ni Geo ang wooden stick mula sa sahig, at nag-appear ang system interface. Nabawi niya ang kanyang sandata dahil tinanggihan ito ng kaluluwa ni Eurus. Dumating si Burris sa kanyang tunay na anyo at nagrant kung paano siya hindi pwedeng ariin ng kahit sino maliban kay Geo. Nilapit niya ang kanyang mukha kay Iris at tinapak ito sa ulo. Sa pag-angkin ng elf na yon, kinilabutan siya sa takot. Sinigawan siya ni Mr. Kim, at ito'y agad umangat. Tinadyakan ni Love ang elf mula sa likod, pero madali itong umiwas. Hiningi ni Love ang kanyang weapon, at nag-promise itong uubusin silang lahat kapag hindi niya ito ibinalik. Nagtagumpay si Geo na palihim na atakihin si Love na gamit ang kanyang strike without killing. Ibinulalas niya kay Love ang kanyang bagong diskubrimiento. Secretly OP vibe, sagot ni Geo sa tanong kung ano ang ibig sabihin ng secretly OP. Habang ini-interview ang mga miyembro ng Hallison Guild, na-realize ni Geo na talagang mainit ang ulo niya. Ini-claim niyang halos mamatay siya sa atake ng puso dahil sa pangyayari, na hindi naman totoo. Sa huli, ibinahagi niya ang kanyang huling salita na siya ay nainis ng gusto sa nangyari. Bam! Isang malupit na malasakit na saksak sa ulo ang inabot ng babae, at biglang may malakas na sumabog sa paligid. Si Love ay biglang nagising at umupo ng tuwid. Nakita niya si Geo na kumakain ng karne malapit sa puno, at agad niyang tinanong kung ano ang nangyari. Si Geo ay nagkwento na sila ay nasa isang lugar malapit sa dungeon, at umalis na ang matandang lalaki at ang iba pa. Gusto pang magtanong ni Love, ngunit inihagis na lang sa kanya ni Geo ang kinuha niyang sandata noon. Binato niya ito palapit kay Love at tanong sa kanya tungkol sa Hallison Guild. Sa paraan ng kilos ni Geo, mas napansin siya ni Love. I swear, I hear the church bells ringing right now, sabi ni Love. Tinanong ni Love si Geo kung alam niya ang tungkol sa mga old lineages. Sinabi ni Eurus na ito'y tumutukoy sa matatandang lalaki na naglalaro ng lineage na laro. Tinanong ni Geo kung paano naging maalam si Eurus kahit NPC siya. Mula sa ibang laro, aminado si Eurus na nag-research siya sa Wikipedia, pero parang dapat Google yon. Sinundan ni Eurus ng paulit-ulit na pagbasa ng mga teksto na natutunan niya sa research. Sa simpleng pagsabi ni Love na mga matatanda na gumugol ng bilyon-bilyong pera sa laro, mas naintindihan ni Geo. Naging target si Love dahil sa knuckles na binili niya mula sa auction. Bagamat patuloy silang inaatake, palaging natatalo ang mga ito dahil kulang sila sa kasanayan para manalo kay Love. Tinanong ni Love, si Geo kung ninakaw niya ang knuckles mula sa kanila, at iniwas na lang ni Geo ang tingin niya at nagsabing iniwan na lang daw ng mga iyon ang knuckles. Iniwan na lang ni Love ito para sa ngayon, ngunit sinabi niyang tiyak na babalik ang mga matatandang iyon. Nagtataka si Geo kung bakit sinusundan ng mga matatanda ang isang 10 milyong gold na sandata, lalo na at sanay naman silang gumastos ng bilyon.
Binabaybay ni Mr. Kim ang kanyang kaparusahan mula sa ibang matandang boss sa guild. Pinawalang halaga si Mr. Kim sa mission at inatasan ng isa sa 4 na guardians na sumalo. Ang 3 iba pa, isinisisante ang kapangitan ni Mr. Kim. Si Mr. Kim ay pang-4 na rank lang at naglaan lamang ng 100 milyong won sa laro. Ang pangatlong rank ay naglaan ng 1.4 bilyong won, ang pangalawang rank ay may 1.7 bilyong won, at ang una ay may 2.1 bilyong won o 1.7 milyong dolyar. Ang unang rank ang nagpasya na siya ang gagawa ng mission at mangako na dadalhin niya ang Knuckles of Silence sa kanilang boss bago mag-launch. Si Mr. Wan, ang matandang boss, ay nagtawang malakas. Wala namang kataka-taka dahil siya ay naglaan na ng 12 bilyong won o 9.7 milyong dolyar sa laro. May dala ng madugong kaganapan, at alam na natin kung kaninong dugo ang didinggis. Bigla na lang lumitaw si Jeo sa loob ng Hal-Lisen Guild base, tamang-tama sa likod ng leader na si Mr. Wan, na kasalukuyang kinukuha ang kalikutan sa ilong gamit ang kanyang pinky finger habang kinukutya sila. Tinanong ni Mr. Wan kung paano siya nakapasok. At ginamit ni Jeo ang daliri para itapon ang dumi sa kanyang pinky at ipinahid ito sa ulo ni Iris. Sinabi ni Jeo sa kanila na mahirap para sa kanya na panatilihin ang kanyang sekreto o pipersona kapag patuloy ang pag-atake ng mga matanda kay Love. Iniutos ni Mr. Wan sa mga guardians na patayin ang intruder, at nagsimula. Ang laban, nabagsak ang buong guild na base, at sa labas ng base, biglang bumalik si Goddess of Life sa kanyang liwanag na pink-haired na anyo. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa Hal-Lisen Guild base. Ang nakapanlulumong utos ni Mr. Wan ay inatake ni Jeo. Inakala ni Colony na kailangan nila ng hindi kukulang sa 3 milyong miyembro kung gusto nilang patayin si Jeo. Sinimulan ni Jeo ang pag-atake sa lahat gamit ang kanyang kahoy na stick, nagdudulot ng malaking pinsala sa bawat tama. Kitang-kita ang pagkamangha sa mukha ng leader ng guild habang nakikita ang pagbagsak ng bawat miyembro na malakas gumastos. Si Mr. Kim na tila hindi pa nakakabangon mula sa parusa ng leader, ay hinimok ang kanilang leader na umalis, na iniisip na imposible ang laban na ito. Sa wakas, na-realize ng leader na ang taong nagwawasak sa kanilang guild ay si The Wanted, na may bounty na 10 bilyong gold. Hindi siya makapaniwala na ang isang lalaki na naka-undies, cape, at kahoy na stick lamang ang pinakamalakas na player sa Chrono Life. Mag-flashback tayo sa backstory ni Mr. Wan. Nagsimula siyang maglaro ng laro noong 2nd grade pa lang siya, nang ang mga larong ito ay may pangit na graphics at walang quests o raids. Sa kanyang paglaki, tumanda siya at nagpakadalubhasa sa adulting. Sa kanyang mga 40s, binigyan niya ang kanyang sarili ng isang lumang computer para maglaro, ngunit hindi na siya naramdaman ng excitement tulad ng dati. Na-realize niya kung paano nagbago ang mga oras at kung gaano kabilis masusuper ang pag-level up sa pamamagitan ng ilang pag-click. Napansin niya ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng free-to-play at pay-to-win players. Ang pagkakaroon ng opsyon na magbayad para manalo ay nagpapabagot sa mga laro para sa matandang lalaki. Ngunit nang umpisahan niyang maglaro ng Chrono Life, ginawa niya ang lahat para mahanap ang espesyal na damdamin na dating nararamdaman niya. Balik tayo sa kasalukuyan. Binatukan ni Jeo si Mr. Wan gamit ang kanyang wooden stick, gamit ang kanyang lihim na taktika na strike without killing. Nahulog si Mr. Wang sa kanyang mukha. At inideklara ni Jeo na tapos na ang Hal-Lisen Guild at dapat na itigil na ang pag-atake sa Captain Love at pagpapahirap sa kanya. Nagsisikap tumayo si Mr. Wang, at inakusahan si Jeo na siyang pumatay sa buong Guild Alliance at wala raw silang magagawa laban sa kanya. Tanong niya kung gaano karaming pera ang ginastos ni Jeo para magtagumpay.
Nang malaman niya na 55,000 won lamang ang ginastos ni Geo, nagulat si Mr. Wang at naglakad palayo. Hinamak ni Mr. Wang na wala ito kahit trilyon o higit pa ang ginastos niya. Pero sinabi ni Geo na 55,000 lamang. Paglakad ni Geo palayo, nagmumura na lang sa sarili si Mr. Wang at iniisip ang mga panahon noong una siyang naglaro ng laro, tulad ng Ragnarok. Nag-flashback ulit sa kwento ni Mr. Wang habang siya'y naglalaro. Natuklasan niya kung paano nagbago ang panahon, kung paano nawala ang saya ng pag-grind para sa leveling up at kung paano mabilis na nalampasan ng pagbayad ng pera ang lahat. Kinumpara niya ang pagitan ng free-to-play at pay-to-win players. Pero nang umpisahan niyang maglaro ng Chrono Life, hindi niya pa rin na-feel ang excitement. Sa kasalukuyan, binigla ni Geo ng suntok si Mr. Wang, na nagdudulot ng malakas na pagsabog sa lugar. Natuklasan ni Love si Geo habang ito'y pinag-iisipan ang kanyang itinatago. Biglang nag-iba ang itsura niya mula sa kanyang black-haired appearance. Naisip niya ang babala na iniwan ni Geo sa Hallisen Guild at nagtataka kung sino si Love 998.99 na naging 999.0 habang pinapatay ang lahat ng miyembro ng Allison Guild. Si Geo ay tumatanggap ng karanasan at tinitingnan ang system interface na bumabati sa kanya para sa pag-achieve ng maximum level. Curious si Geo sa kanyang nararanasan at ipinapakita ang kanyang stats kay Eurus. Ang interface ay nagpapakita ng pose ni Geo, na nasa level 999 beginner. Mababa pa rin ang kanyang mga stats dahil hindi pa siya gumagamit ng ability points. Ang natitirang AP niya ay halos 500. Nagtaka sina Ju at Eurus nang makita ang kanyang current level. Sa mundong ito, ang pagiging level 999 master ay tila imposible at hindi pa nagawa ng sinuman. Binati ni Eurus si Geo dahil naging unang tao na nakamit ang master level. Pero bakit agad naging level 999 si Geo? Kamakailan lang ay level 7 pa lang siya. Naaalala ni Geo ang lahat ng kanyang pinatay 800,000 users, monsters, 3 million members ng World Alliance Guild, at pati ang pagwasak ng planeta. Nag-appear ulit ang system interface, sinabihan siya na nakaabot na siya ng master level at papasok na sa ascended plan. Biglang nag-flash ng maliwanag si Geo at napadpad sa ibang lugar. Nandoon si Love, nakatanga habang tinitingnan ang langit. Iniisip niya kung wala na si Geo, pero biglang nap icon at nagdesisyon na bigyan siya ng isa pang oras bago mag-log out. Isang patience test raw ito para kay Geo. Si Geo at Eurus ay napadpad sa isang floating island at doon nila nakilala ang God of Classes, ang guide para sa Ascended. Binabati si Geo ng God of Classes dahil sa pag-achieve niya ng master level bilang isang beginner. Hinahamon ni Geo ng God of Classes na mamili ng isa sa mga Ascended weapons na hawak niya. Sa kanyang pag-iisip, gusto ni Geo ng lahat ng weapons. Pero hindi ito kayang ibigay ng God of Classes at sinasabi na ang kasakiman ay nagdudulot ng malas at ang kasakiman ni Geo ay walang hanggan. Kaya naman nagputol si Geo ng sinasabi ng God of Classes at inutusan itong ibigay lahat o sasaktan niya ito. Tama ba nababasa ko? Nagulat ang criminal staff at ang boss na nanunood sa pangyayari. Namutla ang God of Classes. At habang nagpapalit-palit si Geo ng anyo, inumpisahan na nito ang pagsalakay kay Geo. Huminto at nagpahinga si Geo habang bumabagsak ang tira ng God of Classes. Nang bumagsak, biglang bumangon si Geo at ngumiti, sinabi na handa siyang suntukin ang anuma ang dumating. Nang atakihin ni Geo ang God of Classes, sinira niya ang kalahati ng mukha nito. Subalit, halos 3 bar ang nawala sa HP ni Geo dahil sa atake na tinanggap niya mula sa God of Classes. Napanatili niya lamang ang kanyang buhay dahil sa kanyang desisyong ilagay ang lahat ng kanyang AP sa Constitution, na nakakaapekto sa maximum HP regeneration, at nagbibigay ng immunity sa status effects.
Narito si Eurus upang magbigay ng leksyon, sinasabing mali si Geo dahil may weight stat ang lahat ng equipment sa Chrono Life, at kailangan ng mataas na strength para ma-equip ang mga ito. Ngunit, sagot ni Geo, ang cape at wooden stick ay sapat na, face bomb. Bigla na lamang lumitaw ang system interface, nagpapahiwatig na na-unlock ni Geo ang isang hidden skill. Ang requirements, master level na mayroong higit sa 14,000 na constitution stat at pagtanggap ng tamang dami ng damage pagkatapos ng mga naunang requirements. Ang resulta, Healing Factor, isang hidden skill na nagpapabawi ng HP ng instant pagkatapos ng anumang dami ng damage, at nagbibigay ng immunity sa poison ailments at paralysis. At heto na nga, ang plot armor. Ngunit galit pa rin ang God of Classes, kaya't pinatamaan siya ng sekretong atake, ng God of Classes si Geo ng laser mula sa natirang isang mata nito. Pero hindi nasaktan si Geo at mas lalong nagiging masaya sa kanyang, Chrono Life is the best game ever. Ang wika niya, itinutok si God of Classes kay Geo at umatake ng maraming beses nang walang humpay, ngunit palaging nagtatagumpay si Geo, ngiti lang pagkatapos ng bawat atake. Bigla, nang humingi ng lahat ng weapons ulit si Geo, mula kay God of Classes. Ngunit sumiklab ang ilaw, at binura sa subspace ang God of Classes at sa isang sulyap ay bumalik siya sa kanyang orihinal na lokasyon. Lumitaw si Geo, at ang lahat ng ascended weapons na dati hawak ng God of Classes ay nasa lupa na. Si Geo ngayon ang may-ari ng lahat ng weapons, at masayang-masaya siya dito. Bigla na lang nagpakita si Love na may demonyong pagmumukha, naghihintay na matagal kay Geo. Pagdating ni Geo, bigla siyang sinuntok ni Love sa mukha at pinagbubugbog sa tagal ng pag-aantay niya sa kanya. Sabay palm, sabi ni Love na makikita sila alas 7 ng gabi sa park, at umalis, si Geo din at nag-log out. Akala ni Geo, makasarili at may sanggit si Love, at ganun na lang ang bati niya sa kanya, pero naamoy ni Eurus ang simoy ng pag-unlad ng romansa. Geo naman, nag-log out na. Sa totoong buhay, iniisip ni Geo kung gaano karaming pera ang maaaring kitain sa pagbebenta ng ascended weapons. Naalala niya rin ang ginastos ni Love sa kanyang equipment, kaya naisipan niyang magbenta ng kanyang items para kumita. Naglakad siya pauwi ngunit nagutom siya. Nakatignin siya sa pitaka niya para sa pagbili ng pagkain, ngunit hindi ito sapat pamtusok-tusok, street food o merienda. Bigla, nagbalik si Geo at nag-login sa Chrono Life, dumaan sa Ravine of the Deceased kung saan binati siya ni Eurus bilang bagong bisita. Nakabihis ang Mr. Blacksuit ito na stuffed toy, pero walang pake si Geo at sinabi na mananatili ng may masamang ngiti, at siya ay nanghahampas ng wooden stick swing up para sa pagpili ng kanyang loot. Ito ang kwento kung paano naging milyonaryo si Geo sa isang gabi lang.